Mga kaibigan, sa ating tutorial ngayon, ang pag-usapan po natin ngayon ay isang LED TV na standby power lang yung problema. Ito siya, no, mga kaibigan, naka-plug in na yung plug. Kung makikita nyo, nag-red lang siya, no, may red indicator. Kahit ipindot-pindot natin to, ayaw talaga niya mag-on. Okay naman tong button na to, wala naman tong problema. Hindi naman to siya open. Kahit sa remote nga, hindi to mag-on itong TV natin. Ayan, no. So, naka-standby red indicator lang yung makikita natin. Ang TV pa lang ito ay isang higher. Ayan. Higher na 40 inches. So, kapag ganyan, basic lang, no? Ito lang to sa mga, para lang to sa mga baguhan. Hindi na yung mga datihan na kasi alam na nila to eh. Ang una nating gawin, no? Ang una nating gawin ay mag-voltage checking tayo. Ang unang i-check natin na voltahe itong 12 volts. At syempre, meron na itong 12 volts. Meron ngang standby, no? Diba? Pero, titingnan lang natin. Okay, yung ano pala natin, multi-tester, nakahanda na yan, no, mga kaibigan, yung digital. Yan. Dito na ako sa secondary, no, ng tester. Yan, 12 volts meron. Ang sunod natin na i-check itong 5 volts. Paano malalaman yung 5 volts? Okay, dito, no, may mga regulator yan. Mostly, ang 5 volts natin ay 6 pins. So, ito yan siya, no, mga kaibigan, ito. Ito yung regulator ng 5 volts. Ang liit. Baka pwede nating mapicturean yun, tapos ipapakita sa inyo, no. Tapos, yung output niya, pumunta dito sa coil, dumaan. So, dito tayo sa coil na mag-testing. Yan. Testing natin. Meron siyang 5 volts. Okay? Kapag merong 5 volts, kung wala mga problema, meron yan siyang 3.3 at 1.2 or 1.1 lang. So, saan yun makikita? Ito. Ito yung regulator niya. Maliit pa rin, no? Yan yung regulator ng 3.3. Nasa 5 pins. So, dumaan siya dito. Output niya dumaan dito sa coil na to. Okay? Presente ang 3.3. Diyan. Tapos, sunod ang 1.2. Check natin yung 1.2. At alam nyo mga kaibigan, itong 1.2, ito yung kadalasan na nawawala eh. Pagka standby power lang. Ito yung regulator niya. Yan, 6 pins. Okay? Ito naman yung kanyang coil. Yan. Titingnan natin. Oy, wala. Wala siyang 1.2. Okay. Check pa natin yung iba. Dito tayo na regulator. Ang regulator na to ay tingnan natin kung ilang voltahe. Yan. Okay, 1.5. Merong 1.5. Okay, i-sum up lang natin, no. Meron siyang 12 volts, meron siyang 5 volts, meron siyang 3.3, 1.5 at wala siyang 1.2. So, yun yung aalamin natin kung bakit wala. So, ang una kong gagawin, no, mga kaibigan, tatanggalin ko lang muna to. Yan, tatanggalin natin yan, ha. Okay, tatanggalin na natin, no, mga kaibigan, itong coil muna. Paano natin to nalaman, no, yung ganito na strategiya? Nalalaman din natin ito sa mga kapwa natin ng mga technician. Yung binablog nila. Isa sa pinapanood ko, yung si EdTech. Oh, galing magpaliwanag. Oh, pag may time kayo, pwede kayong magbisita sa kanyang channel. Oh, susukatin natin ngayon kung meron na bang 1.2 yung ano na yan.
Okay, natanggal na natin yung coil. Kasi ang ano niyan, tinatanggal ko to tapos i-testing natin. Baka may short doon sa sinusupplyan niya. Kaya wala siyang supply. Pero try natin, no. Okay, sinalpa ko na. So makikita na natin dito na nag standby power. Ngayon tingnan natin. Wala pa rin. Bali, meron na itong supply ng mga kaibigan na dyan, no? Meron siyang 12 volts. So, ang gagawin natin nito, kasi ito naman talaga itong regulator, itong sirain talaga yan na regulator. Ang gagawin natin nito, no? Bunutin ko lang muna. Kukuha tayo ng buck converter. Ito mga kaibigan, mura lang to sa online. So, yung buck converter. Ito yung gagawin natin na magsusupply ng 1.2. Yan. Ang input niya nito ay 12 volts. Tapos ang output naman, ito yon, makikita natin na out. Yan. Positive, negative. Tapos input. Ang input nito ay 12 volts. Ang output nito ay depende sa gusto natin na mga mababang voltahe. Ito may trimmer naman. I-adjust lang natin tong trimmer, no, mga kaibigan, na magsakto doon sa 1.2. Yan. Ito, lagyan ko muna ng wiring tapos itong input, i-connect natin sa 12 volts. Tapos titingnan natin tong output niya. Ito na mga kaibigan, i-connect ko na, no, yung input niya. Okay. Lagyan ko na ng wiring. Yung puti na input, yung puti na kulay, input na positive. So, dito ako kukuha sa yung output. Dito ako kukuha, no, mga kaibigan. 12 volts to siya eh. Ayan. Tapos yung negative, marami namang negative dyan or ground. Dito lang ako kukuha. Kasi medyo maganda hinangin. Okay, ang sunod natin na gagawin mga kaibigan ay i-calibrate natin tong buck converter natin. Kasi hindi pa yan siya 1.2 eh. Bali yung dulo niya, yung output niya, nilagay ko lang dito sa test probe natin, sa tester para ma-monitor natin yung output niya. Kumuna ang plug ng TV natin para magkaroon ng 12 volts yung input natin, no. Ayan, naka-plug in na. So, makikita nyo dito, no, mga kaibigan, ay umilaw yung buck converter natin. Umilaw pero yung sukat nasa 8.2. So, gagawin natin to siyang 1.2. Kukuha lang tayo ng maliit na flat screwdriver. Atin lang siyang i-adjust dito sa maliit niyang trimmer. Counterclockwise. Okay, 7, 6. Hanggang sa bumaba ng 1.2. Okay, ikot. Counterclockwise lang yung pag-ikot natin. Ayan. 1.4. So, konting pihit na lang. 1.3. Ayan, 1.2. Ayan, konting adjust. Yan na mga kaibigan, no. Okay. Yan na. 1.2. Na yung ano natin. So, ngayon, 1.2 na yan. Itong dulo na to, ilalagay natin doon sa pinagtanggalan natin na coil. Pero bago yan, i-unplug muna natin, ha. Bago tayo maghinang. Okay, naka-unplug na. So, dito natin ilalagay, no, mga kaibigan, sa bandang load side niya. Itong 1.2. Subukan natin na anong voltahin niya, no, mga kaibigan, kapag standby lang.
Okay. I-standby lang muna natin, no? Ito, standby power. Kung ano yung mga voltahe. Okay, 5 volts. Yan, 3.3. Yan, meron 1.2. Yung sa ginawa natin dyan, meron ang 1.5. So, dyan pa rin, no? Dyan ang 1.5. Okay, subukan na natin na i-on, mga kaibigan, itong push button niya. Yan, pindutin ko na, no? And mawawala na yung red light niya. Tapos mapapansin natin yung backlight ay umilaw. Nakita natin dito sa may butas. And silipin natin kung meron na ba talaga siyang display. Kung accomplish ba yung ginawa natin. Ayan, meron na. So, matagumpay yung gawa natin, no, mga kaibigan. Ganun lang, no? Kailangan lang natin ng back converter kapag nag-standby power. Lalo na itong higher. Yan talaga yung sakit niya. At kailangan lang din natin na manaliksik, no, mga kaibigan, para madagdagan pa yung kalaman natin. At salamat sa ating panonood. Hanggang sa susunod pa natin na tutorial. Maraming salamat.